Kumusta? Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po at magandang araw po uli sa ating lahat. Welcome back sa ating munting YouTube channel, panibagong video, panibagong kaalaman naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so ang pag-usapan po natin mga ka-farmers sa hapong ito ay patungkol po sa mga bad bacteria. Okay, kung paano natin sila i-disinfect gamit po ang mga natutunan o nalalaman nating mga produkto. So ang talking point natin mga ka-farmers, yung ibang sakit sa kamatis. Okay, so sa nakaraan nating video, ang pinag-usapan natin ay patungkol po sa kadalasang punggos na umaatake sa ating kamatis. So ngayon na mga ka-farmers, ay ang pag-usapan natin ay patungkol po sa mga bakterya. Okay, paano natin maiiwasan ang mga postal wilt, bacterial wilt at wilting, at saka yung mga virus, yung tinatawag nating yellow mosaic disease sa ating mga kamatis, sa ating mga talong at iba pang mga pananim sa hapong ito at sa araw ito. Alamin po natin mga ka-farmers. O si bago natin impusahan, pahingi naman po ng isang like, share kung magustuhan mo, at saka sa mga baguhan pa nating mga viewers, kung maaari paki-subscribe at paki-click naman po sa notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so ngayon mga ka-farmers, bago natin umpisahan, mega love shoutout po muli sa ating mga audience, no? At saka sa mga OFW nating mga yung subscriber, mga subscriber natin ng mga OFW, mga supporter natin at palaging nakaabang sa ating munting YouTube channel sa mga latest video na ina-upload. Okay, maraming salamat po. God bless sa inyong lahat po mga ka-farmers. Okay, so ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo kung paano po tayo mag-disinfect sa mga pataniman po natin ng lupa. Ito mga ka-farmers, example. Kung meron akong na-lamp-free na mga area, unang-unang mga ka-farmers, may gagawin ako pagkatapos maararo o matraktor. Mag-spray lang po ako ng mga Serenade, pwede. Mag-spray lang po ako mga ka-farmers, mga ka-viewers ng mga Bio Agronica Plus, or mag-spray lang din ako ng mga Husako. Okay, so yung mga ganyan mga ka-farmers na mga produkto na nabanggit natin to ay napakagaling po. Bakit? Alam nyo ba kung ang mayroon dyan sa mga ginagamit natin? Kasi sa Husako mga ka-farmers ay isa po siyang good bacteria. Okay, hindi lang siya magaling magpa-neutralize sa mga nangangasim o mga acidic natin mga lupa, kundi mga ka-farmers ay makakatulong po din siya sa pagkontrol sa mga bad bacteria sa lupa, kasi bacillus po siya. Pag once sabihin natin bacillus, good bacteria po siya na kayang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa para sa ating mga halamang pananim tulad ng mga kamatis. So kung maulan ang panahon mga ka-farmers, tapos napaka-bacteria na ang lupa, tapos ang lupa mo ay wala nang resistensya dahil sa walang tigil mong paggamit ng mga synthetic na mga fertilizer, synthetic na mga herbicide, synthetic na mga insecticide, fungicide, pati mga foliar, unti-unti nangangasim, at saka yung lupa mo ay weak or lost na mga ka-farmers, at hindi na po niya kayang i-manage ang mga bad bacteria. So sa tulong po ng mga Husako, Serenade na mga good bacteria, ay unting-unting maibalik po mga ka-farmers ang sigla at ang kondisyon ng lupa. Kaya nga mga ka-farmers, ugaliin nyo bagong magtanim ang mag-soil neutralizer. Okay, pwede naman po si APSA. Okay, marami. Pwede si Mike Kuray sa Indosmart, no? Okay, so yung mga consort, magaling din mga ka-farmers, no, sa mga problema sa ating lupa. Kaya nga ang ating lupa mga ka-farmers, bago natin umpisan magtanim, intindihin muna natin bago ang ating mga punlang talong, punlang kamatis, punlang ampalaya, bell pepper at iba pa na mga pwede nating ipupunla. Intindihin muna natin ang lupa. Okay, so pakakainin ang lupa sa tulong po ng mga organic nating ginagamit, kagaya nila ni Dupos, ni Consort, mga pagkain po sila sa lupa, para ang lupa na po mga ka-farmers ang bahala po sa mga pananim natin para sa darating na mga araw, sa mga ganito ng edad. Kasi kawawa naman mga ka-farmers natin na ganito ng edad, marami ng bunga, bigla lang nalanta ang puno, so wala tayong so kawawa ang ating tanim mga ka-farmers pag kundi hindi natin sila maprotektahan laban sa mga bakterya na pwedeng umaatake sa kanila kahit anong araw mga ka-farmers. So kawawa ang ating tanim at kawawa din tayong
nag-alaga ng ating mga pananim. Paano natin maiwasan para hindi tayo magtawagin maging kawawa at saka ang ating mga pananim? Yan, ugaliin lang natin ang mag-soil neutralizer gamit ang mga produktong nabanggit natin. Okay, kung halimbawa mga ka-farmers ay ang gagamitin natin si Renids, kung mag-spray tayo para disinfect, gaano ba karami ang dosage? Yun po ang pinaka-importante na alam po natin mga ka-farmers, ang dosage. So ang dosage po mga ka-farmers, no, sa Serenade, kung pang disinfect pwede 50 hanggang 80 ml. Okay, ganyan karami mga ka-farmers. Pwede naman 100 ml, pwede din kasi wala namang problema. Bacillus naman po siya, good bacteria naman po siya na kayang mag-control sa mga bacteria sa lupa. Tapos yung magtanim ka na, yung mga punla mo pwede ibaon sa Serenade, pwede ibaon mo yung ang halimbawa isang timba, naglagay ka ng mga 40 ml na Serenade, pwede mo ibaon ang yung mga punla bago itanim para protektado mga ka-farmers sa mga bacterial wilt, partial wilt at saka wilting. So yun po ang ating gagamitin pang bakuna, pati ang mga Bioagronica Plus. Ugaliin natin mga ka-farmers, ang sukat naman pwede 20 ml kung Bioagronica Plus, pero pag Serenade kung sa mga punla 40 ml. Pero kung pang disinfect pinaka mga ka-farmers 50, pero sa akin nasa 80 or 100 or 1 litro 1 drum. So yun po mga ka-farmers, 1 litro 1 drum. Yun po ang lulusawin ko sa drum, tapos i-spray sa lupang pinagtataniman ko ng mga punla nating kamatis, matalong, ampalaya at iba pang mga pwede nating itanim sa ating mga bukirin. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so kung halimbawa concert naman mga ka-farmers, 1 drum pwede kalahating kilo kasi pan-disinfect naman. Kung ang gagamitin natin ay APSA 80, no, mas maganda marami tayong alam mga ka-farmers para kung halimbawa pagpunta natin sa supply, bumili ka ng concert, wala kang mabibili, bumili ka ng Serenade, wala kang mabibili dahil marami kang alam mga ka-farmers, Bioagronica na lang, wala pa din. So ngayon mga ka-farmers, APSA, wala pa din o ano naman, so wala ka nang magagawa. So marami pang pwede mga ka-farmers, may Coryza Indosmart, mayroon pang Smart. So ganyan mga ka-farmers, no, napakaganda din sa gagamitin natin pang soil conditioner sa ating lupa at saka yung mga soil conditioner na mga bacillus. So yun po no mga ka-farmers, kasi maraming mga soil neutralizer na tulad ng APSA, hindi lang si APSA pang soil neutralizer, meron pa rin siyang ibang benepisyo, patibayin ang puno ng mga pananim mo kung gagamitin natin siya, tapos pahabain ang mga ugat, tapos ang ating tanim mga ka-farmers, tulungan niya sa pagkuha ng mga nutrients na available po sa lupa. Okay, kailan magka-available ang mga nutrients sa lupa mga ka-farmers? Once na mag-apply tayo ng mga soil neutralizer o soil conditioner. Alam nyo ba bakit? Si APSA mga ka-farmers ay hindi lang po siya pangpalambot ng lupa, yung matitigas, kahit hindi nararo. Hindi lang po siya pangpalambot, kundi tulungan niya ang tanim na matibay ang kanyang puno, mahaba ang ugat, protektado niya mga ka-farmers. Tapos ang benepisyo mga ka-farmers, yung mga nahuhold na mga nutrients sa tulong po ni APSA, kung gagamitan mo mga ka-farmers, halimbawa nag-fertilizer ka ngayon ng mga maraming fertilizer ng mga synthetic, so hindi lahat napakinabangan sa tanim, hindi lahat napakakain sa mga tanim, kaya yon ang dahilan nagka-acidity ang lupa mo, nangangasim. So pag gamit mo ng APSA mga ka-farmers, yung mga hindi nakain ng mga fertilizer sa tulong po ng APSA mga ka-farmers ay mapakinabangan mo naman uli sa susunod mong mga pananim. Kaya nga ang iyong tanim, kahit konti lang ang fertilizer na gamit mo, dahil marami pang mga available na nutrients sa tulong po ni ay makakain at mapakinabangan na po sa inyong mga tanim. Okay, so yun lang po no mga ka-farmers ang ma-share ko sa inyo patungkol po sa pag-disinfect po sa mga lupa. So ang purpose po natin bakit kailangan tayo mag-disinfect para maiwasan natin yung partial wilt, bacterial wilt at saka wilting sa darating na mga araw sa ating mga pananim, para lumaki ang ating mga halamang pananim tulad sa ating kamatis na inyong nakikita ngayon. Kahit isang puno mga ka-farmers no, wala tayong nakikita dining nagkasakit, sa awa po ng Diyos mga ka-farmers, kasi alam nyo, bago tayo nag-umpisa na nagtanim, yung mga butas natin mga ka-farmers, inisprayan ang buong lupa. Tapos yung nabutasan natin gamit ang earth auger, pinapa-sprayhan natin sa mga tauhan. Tapos yung nagdilig tayo mga ka-farmers ng fertilizer, nilagyan natin ng 1 drum kalahating litro ng Serenade. Kung walang Serenade, pwede ang 200 ml na Bioagronica Plus. Kung walang Bioagronica Plus, pwede ang
APSA 80 na 200 ml pwede din. So yun po ang ating ginagamit. Kung wala, consort kalahating kilo. So kung ano mang meron o available dyan mga ka-farmers, okay na yon. So hindi lang pwede mawala no yung dalawa. Halimbawa kung ang nagamit mo mga ka-farmers ay APSA 80, pwede siya ang ano niya mga ka-farmers ay ang pang-alternative niya sa bago mo tanim, pwede ang Serenade kung APSA 80. Kung halimbawa ay Bio Agronic Plus mga ka-farmers ang nabili mo, ang iagbag natin na sila na pang-alternate, pwede ang Osako. Yun lang po, Osako, Bio Agronic Plus, APSA 80 or Serenade. So yun lang po no mga ka-farmers. Tapos ang pag-apply po ng consort kahit 2 beses lang, kasi makakatulong din sila sa ating mga halamang pananim. Kahit sa mainit na mga panahon mga ka-farmers, kaya ding protektahan ang ating mga halamang pananim para hindi po sila magka-dehydrates. Kasi pag magdilig tayo, sobrang init, puno lang. So dito mga ka-farmers, malalamigan lang sila kung sa gabi. Pero sa simulang alas 8 hanggang mga bandang alas 4 napakainit, parang namapasabak sila. Pero dahil protektado ang mga ugat niya mga ka-farmers sa mga ginagamit natin na makakatulong sa kanila na pahabain at patibayin at saka may resistensya laban sa mga sakit. So hindi po sila madaratnan ng sobrang stress or dehydrates kasi naprotektahan naman siya. Tapos naibigay din natin ang lahat ng mga nutrients mga ka-farmers na pangailangan nila. Lalo na sa ganitong edad, alam natin na need na po no sa ating mga tanim sa ganitong edad ang mga potassium, calcium, boron at saka zinc. So yun po no mga ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, hanggang dito na lang po tayo siguro no kasi para padilim na. Okay, so bago natin tayo magtapos sa ating kwentuhan sa hapong ito, may love shout out po uli sa mga new subscriber nating mga OFW, mga new subscriber nating mga farmers, mga new subscriber nating mga viewers. So sa lahat na mahilig sa ganitong usapin, paki-share na lang po at paki-comment kung nagustuhan nyo, paki-subscribe naman at paki-hampas naman po sa ating notification bells para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Maraming salamat po muli sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers. Happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang po, bye bye, God bless.